Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Yung Section 25 tungkol sa budget yan sa Konstitusyon, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? Na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Dun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part mo kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala, ano nangyari dyan sa 2020? Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako, formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, makatapos ilang meeting na informal, sagkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abi, wala nang banggit ng akap, biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto kong makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ng dokumento, paano ka naman pipirman? Takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga hindi sila happy kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung sa
sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace Poe, Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy? Or No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go, fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So, ma'am, kung paano sa inyong best remedy, ibalik sa BICAM, direkta niyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana kayuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa eh. Nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking, kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun eh. Tagal eh. Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam, ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid, palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang election na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh. Pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escudero, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganong kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo mong inassure niyan.
nung signing na ng BICAM dito? Hindi ko kasi narinig si SP, hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP, wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di ibibito daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko, sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular Various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag tinanong mo, Baral yun, no? di ko alam various infrastructure projects, VIP nga Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may question sa Korte Suprema sa yung provision ng 2025 budget man. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yung pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi sabi niya, very bad budget itong... Very bad budget talaga. Mas masama ba? Mas worse ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth law, very clear naman yan na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon, di pa nga sila nakakaipon nung required actuarial 2 years expenses. Di ba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila So, okay, before me, ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as
as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba, meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Initially, si PBBM ma'am nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung ang laki naman ng reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, Yes. Hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente niya? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy and dami pang pondo? Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan. Talagang may iniipon. Ganon. Ayun. Okay, Diane, and then yun pa? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang akap nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung akap? Ay hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung akap? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa akap. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo. Lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag ba yan? Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan, laki-laki na ng utang natin sa mga seniors, bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay to. Okay, Diane. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Grace before or and after your speech? Kasi dun sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng Senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko at sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat, hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan, nakikisama rin tayong maigi, gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP, hindi ko alam ang nangyari Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung AKAP na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung akap, hindi naman masama. Kung madadagdagan yung AIC sa tulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, o meron kang maasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung akap, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung AKAP kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer. Ayun na nga, okay. Yun pa ang isang nakakanervyos dahil ang klaro-klaro, nadali na yung ilang senador dyan sa Belica versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglalain dito. Pero
Okay, di ba? Pero ma'am, since ang decision na nga po ng Presidente, hindi na ibabalik sa BICAM, so magla-line dito na lang, would you ask or are you asking the President to veto that specific provision ma'am sa AKAP? Hindi ko alam, pero may nabanggit siya kanina. So, tignan natin. Hindi ko pa alam kasi yun nga, ang hirap-hirap magsalita kapag yung hawak mo na papeles, hindi kumpleto. Ang nakita ko lang yung AKAP kasi yun yung datos na binigay sa akin tungkol sa DSWD. Tanggal 50 billion sa 4-piece, tapos biglang lumitaw yung AKAP na ano yan, may partihan daw. Ang sabi, there's already an agreement with the Senate as to the 21 billion and the 5 billion. Medyo naasiwa yata ako doon. Anong partihan yan at anong areglo yan? Bawal yan Kulong ang aabutin natin yan So you're hoping na isa yun sa line item dito ni Presidente, ma'am, yung AKAP? Hindi ko alam Meron ba talagang AKAP? Talagang labong-labo talaga ako dito. Nakalagay po kasi sa AKAP is 26 billion pesos. That's right, 26. Tapos may hatian daw ang pagkasabi. Ano ma'am effectively kinonfirm naman ni Senator Rispo na 21 billion. Yeah, and 5, oo. Si Senator, so ano yung dapat gawin dito ma'am? Like, veto or... Ang pinaka-importante sa lahat ng programa, una, isaayos yung mga alituntunin. Para sa akin, yung mga hatian na yan at partehan, naku talaga naman na nakakahiya naman yan at bawal talaga yan. Huwag na yun. Lumihis na tayo doon. Ang gawin natin, balikan natin yung programa, tignan kung talagang makakatulong sa tao. Ang rekomendasyon ko nga doon, ipagkaisa na sa AIX, kasi yung AIX, alam na natin, itong AKAP, ang labo-labo. So kung hindi ma-address ng executive yung mga question na... Sorry? Pero pinag-usapan lang po namin ni Mayan, parang, can the President do that? Kasi ma'am, GE can only, maiisama lang ma'am yung AKAP. That's my I'm in complete agreement with you. Kaya nga sinasabi ko, hindi sapat ang line item dito. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Pag line item dito pa lamang, masasagot ba ang mga issues tungkol sa konstitusyon, sa paglalabag sa Korte Suprema, sa tutol sa iba't ibang batas, at higit sa lahat sa pangangailangan ng sambayanan. Talagang hindi kaya sa line item dito. Ang daming problema talaga malalim at masalimuot. So kung hindi babalik sa BICAM, talagang nanganganib ma'am na may question sa Korte Suprema. Hindi ko alam, pero ayoko nang umabot sa ganon. We all want to go ahead and work. Para sa akin, kung ibalik naman ito sa BICAM, hindi naman na ganun katindi o ganun ka sama ang delay. Kasi may pagsisimulan yung budget ng Pangulo in the first place, yung NEP. Konting respeto naman sa NEP at sa flagship project. Yun, balikan natin yun. Pagkatapos, palagay ko, yung controversial items, yun lang naman ang tututukan. Hindi naman lahat, you don't start from zero Meron ka namang NEP na National Expenditures Program derived from the President. And clearly, that will be the basis. And yun nga, tulad ng sinabi ko, nangyari na naman yan. Kung sakasakali, pinakamalala na to, hindi magkasundo hanggang sa January, magre-reenacted budget ka on a per month basis. Buwan-buwan naman yan Eh di mahahabol pa, hindi naman na ganun katindi. As soon as a proper budget has been finalized, di yun na ang papalit dun sa 2024 budget. Okay, ma'am. So, ma'am, sorry to clarify, mas open kayo na mag-reenacted budget na lang kaysa ipasa tong very bad budget na. Yes. Hanggang end of the year, ma'am? Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kaya kabulin to May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. Tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Di magtiisan tayong lahat. So, ma'am, kung magbabay kang mga 1 month lang na magiging reenacted yung budget. Hindi naman ito
nagtatagal ng ganun eh. Sabi ko nga, ay may net naman tayo, kayang habulin yan. Kung seryoso tayo at talagang puspusan magtrabaho, magkasundo, at sabihin ng ating Pangulo, ng ES, ng DBM, eto talaga ang kinakailangan ng bansa, ito yung tutukan natin. Sa palagay ko, wala pang 1 linggo yan tapos. Ma'am, hindi ba during the BICAM, usually may mga tao naman ng executive, nandiyan yung budget secretary, okay may mga tao sila. So, may consultation bago nabuo yung BICAM report. Di ko alam, wala akong nakita at walang nakipag-usap sa akin. Pero before, di ba, usually may representative ang executive sa BICAM. I don't remember seeing too many of them. Most of the people I saw were the staff, the LBRMO, the APRO group from Congress. But like I said, I was utterly and completely dismayed by the process, and I only went to one BICAM. In fact, there were only 2 BICAMs, and it lasted all of what? Ilang minuto lang yun. Sabi ni SP Cheese, wala naman daw talagang perfect budget. Kaya, Wala talaga. Pero, first time ko sa hinaba-haba, kinento ko na nga yung buong kasaysayan ko sa budget na nag-umpisa ng 1983. Nahihiya na nga ako eh. Maaga pa dyan, earlier pa, kasi nag-umpisa ako ng Kabataan Barangay nung SK ako. Parati akong nanlilimos ng budget. Kaya parati akong dikit sa budget. Sa tinagal-tagal ko dyan sa budget, as administration, as opposition vice chairman, alam ko talaga na very bad budget talaga to. May himala talaga, nakakaiba. Yung mga dati, talaga naman may mali naman talaga eh. Alam natin yung wala nga perfect budget. Pero wag naman unconstitutional, illegal, immoral. so si Senate President Escudero is a lawyer, hindi niyo nakita kaya yun, ma'am, yung mga sa inyo ay illegal and constitutional doon. Hindi pa kami nga, hindi kami nag-uusap eh. Wala kasi masyadong caucus. Kaya napilitan ako ng privilege speech. Sabi ko nga, this is only the second time na tumayo ako ng privilege sa hinaba-haba ng panahon. 6 years na ako dito. This is the second time. Yung first time, agrarian reform. Yung second time, ito, kasi ayoko mapahamak ang aking kapatid. Okay. So, nung nag-privilege speech kayo, walang nag-react, walang nag-explain. What do you make of that? No, what happened was I was told that I was not going to have any interpellation. Hindi nagbawal yung interpellation. Sabi ko, sige, mag-privilege speech ka, pero wala nang tanong-tanong. Pero then kahit pa paano na may explanation from Senator Poe, Senate President Keith. Okay lang, dined na ako, pero nasabi ko naman yung dapat. Ma'am, do you think yung lumabas na although fake news naman daw na planong kudita sa leadership ni SP Cheese, Ay naman, yan na naman, ako na naman ang sisisihin. ma'am, do you think it has something to do with the budget, ma'am? But yung timing, Ko alam. Kasi nauna yun eh. Nauna yun, di ba? bago Naglilikom daw ako ng pirma. Eh, allergic ako sa pirma, di ba? Nadaanan ko na Pasko last year, yun na naman. Tapos nung bumalik tayo ng session, ayan na naman, yung panlilin lang ng pirma-pirma na yan. Ay, ma'am, ba't nga dun sa fake news na yun, kayong pinalabas na nangangalap ng pirma? At kayong pinalabas na nagsusulitin ng signature? Eh, ewan ko, baka naman galing sa kung saan yung mga balitang yan. Ako wala akong alam. Marites ako eh. Parati akong updated sa mga galaw dyan. Pero wala akong narinig at wala talagang alam. Eh, kung may alam ako, di binalita ko na sa inyo. Nakakatamad na. Patapos na kami. Di ba? Okay, isa na lang, ma'am, yung sa budget ng DPWH, Yes. naging 1.1 trillion pesos from 8 to 5 dinadagan ng 488. That's Kasi right. dapat mag-explain, kasi nakalagay nga, sabi niyo nga po, nakalagay lang various infrastructure. Nakakatawa eh, di ba? Walang detalye, walang nag-explain. So, sinong dapat na tumayo at mag-explain talaga? Hindi ko na nga alam eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maintindihan itong proseso. Lahat lihim, lahat madilim, lahat malabo. Hindi ko nga alam kung sinong gumawa ng ano eh. Apakalabo talaga. Dati, ang sinasabi may 3 houses kapag budget.
yung lower house, yung upper house, yung BICAM. Eh ngayon, alin ba? Alin ba dun sa tatlo? Parang ang gulo eh. At saka dyan sa DPWH, dalawang linalabag niya na. Una, mas nalampasan pa ng DPWH yung edukasyon. Ikalawa, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Eh di ba obvious na lampas-lampas dun sa sinabi ng Pangulo? So, mga hindi maliwanag kung bakit nadagdagan o nabawasan sila ang may initiative yung DPWH and Tatawid Pamilyang Pilipino Program naman, yung 50B. Yung 50B, oo. Hindi rin po klaro sa inyo bakit may tapyas. Yun nga, as a general rule, as a matter of fact, it's in our rules. It's very clear in the rules of the Senate na meron dapat explanation at nasama ko yata yan sa aking PowerPoint. Usually, may explanation yan. O, papaltan natin to dahil mas mahalaga ito, dahil kulang na kulang ang pera rito. Maliwanag siya. Ngayon, ang explanation, dadagdagan ng comma, tutuldukan ng I. Anong klaseng explanation yun? Na hindi binanggit yung pagbabago. So, kanino look out ma'am yung bad budget? Sorry? Yeah. Kaninong look out yun ma'am, yung bad budget? To be named. Well, right now, like I said, I'm in a state of confusion and rather abject ignorance as to who is really responsible for all this. Dahil even if I am officially a member of the BICAM, a vice chair of the Finance Committee, the truth is we were not consulted on these drastic changes made in the budget for 2025. Nagulat nga ako dahil andun nga nakita natin yung sa ating rules ng Senate, maliwanag din na kailangan may explanatory kung bakit nagbago-bago. Pero ganun talaga Pero yun nga, ma'am, yung kawalan ng consultation, tingin niyo dapat po yan, di ba? As kay Finance Committee Chairman, sana na-consult muna kayo. Mula sa ugali kong nagtuturo pero ang akin na lamang, iwasto na lang natin moving forward. Ayan na, nabulagta na tayo riyan. Moving forward na lang, let's try and rectify. So, kung maaari, ibalik sa BICAM, kahit nagbitaw na ang palasyo ng salita, baka naman si E.S. Bersamin, pwede niyang gawin yung ginawa niya sa anti-agricultural economic sabotage, pwede niyang ibalik, katulad ng ginawa sa Magna Carta for Seafarers, at maayos ng maigi itong budget na ito. Ang laking kahihiyan, talagang trouble to para sa 2025. Pag nauwi to, lahat sa AKAP, MAIP, lahat sa katutak na limos, pati sa FLR ng DBM. So, ma'am, kaya ganyan din ang concern ninyo dahil kapag pinirmahan nito ng Presidente, siya yung malalagay sa alanganin. Ay, hindi ko alam, pero hindi talaga dapat linalagdaan yung ganito kalabo. Okay, Amor and then Archie. Ma'am, sabi po ni President Marcos, hindi naman daw po maaapektuhan or mababawasan yung services ng PhilHealth kahit zero subsidy sila for next year. Do you think that's possible po, ma'am, na hindi talaga maaapektuhan yung PhilHealth services? Hindi ko talaga alam, pero ang maliwanag lang sa akin yung nasa batas, no? Na yung PhilHealth talaga may bahagi talaga na para sa kanya. At pagbasahin natin yung NEP, yung ORIG na provision para sa PhilHealth, ang liwanag naman, to be used for premiums of indirect contributors. Ibig sabihin nun, yung mahihirap, yung binabayaran yung premium ng gobyerno. Alam niyo, talagang iniisa-isa natin at talagang linilikom ng mga members ng PhilHealth. Inaawa sa sweldo at talagang pilit nilang binabayaran yung premium. Bakit biglaan ang gobyerno nagdesisyon hindi na babayaran lahat ng premium? Anong
klase yun. Tapos yung benefit package improvement. Ayun, required din yan. Eh di, ibig sabihin wala nang improvement. Lahat naman tayo alam na kulang yung outpatient. Ilan lang chemo, ilan lang dialysis, wipe out ka na. Yung outpatient, pati yung in-hospital. Tapos, para sa beneficiaries ng pamana, kasama din yan. So, lahat yan, wala nang premium. Lahat ng cannot afford, wala na silang PhilHealth. Instead, luluhod na lang sila sa may kapangyarihan at hihingi ng MAIP. And ma'am, you mentioned din po yung guarantee letters. Yeah, yung mga mahiwagang guarantee letter na binibigay ng mga politiko, 'di ba? Kami ang nagbibigay niyan, dapat emergency na lang 'yun eh. Pero kung PhilHealth member ka, may karapatan ka. Hindi ka makikisuyo, hindi ka maglilimos sino man. Karapatan mo 'yan eh. Nagbayad ka ng premium. Last na po, yung GL po ba, ma'am, paano po yung proseso no? Nanggagaling po sa mga government offices yung GL, pero paano po ba yung process? Parang ganun, di ba? Hinihingi ng kung sino-sinong mga pasyente na nangangailangan ng tulong, hihingi sila. Minsan tinutuhog lahat ng senador, tinutuhog kami lahat, mga congressman, hanggang mabuo yung halaga na kinakailangan nila. Pag kinapos na at nakailang chemo na, babalik na naman. Ganun talaga yun eh. Dapat hindi ganun eh. Palawakin na lamang nila for a reasonable amount yung PhilHealth benefits, exactly as intended by the NEP. Palawakin nila, dagdagan nila for a reasonable amount. Kasi parang 2.5 chemotherapy sessions lang ang afford dun sa outpatient. Parang ganun lang yung liit eh. Alam ko, kapos na kapos eh. Hindi ko na updated. Pero nung dating governor ako, parang ganun lang eh. Pakatapos yung dialysis, ganun din. Ang konti-konti, samantalang alam na natin, 2-3 times a week yan. Eh di wipe out kagad sa isang linggo. Okay, RG. This is a different topic, but if you don't have to answer, if you don't want to answer, I've been asked to ask you this question. How do you feel? Sagutin ko na. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan. Wala na akong may dadagdag. Ay, mami, dun sa third impeachment complaint against VP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ano yung ibig sabihin doon? Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para, Ewan ko. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. so ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung Wala. Wala akong preparation kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero magkakausap na kayo ni Vice President Sara since yung... Oo naman. Was it, ma'am? Pero hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, ewan ko. Ano lang kayo nag-ausap, ma'am? Ha? Nung since... Kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? pero ma'am, since nung outburst... Kasi panay punta niya sa Davao at ako naman wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. Pero parang tigil naman ngayon, ano yun ma'am, may na-workout kayo yung ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente at ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ano nakikita mong senaryo na aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa, kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng
kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea. Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yan, dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Eh, bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay DP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin. May himala. Okay, may Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, nandun din sila, ma'am. And Tama. Or, hindi naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item veto siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo eh, wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Darlene po. Darlene. First time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi... Wala ka, chismisan lang yun na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly... Hindi ko nga alam kung ano yung trillion, ilang bang zero yun? Yun sa budget? Sinasabi Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po, ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yun. Chismis lang yun. Sige, Marites na. Marites lang.